Sa loob ng 10 buong taon, hindi siya gumalaw kahit isang kagat ng pagkain o isang patak ng tubig. Sa halip, ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagsasanay ng napakahirap sa ilang talagang mapanganib na mga lugar, na sinasadya ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng sakit. Dahil siya ay nasa isang misyon na maging isang maladyos na figure sa mundo. Nagsimula ang lahat 25 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng mga kaharian ng Kosala at Mag-ada sa Ilog Ganges at sa lungsod na tinatawag na Kapilavato. Ang palasyo sa Kapilavato ay inatake ng Kosala, at ang mga taong nahuli sa digmaan ay kailangang magdusa. Hindi lamang sila nawala ng kanilang mga pamilya, ngunit sila ay dumanas din ng gutom at kawalan ng trabaho. Ang mga tao ay maaari lamang umasa na isang araw, isang espesyal na tao ang ipanganak at tutulong sa kanila na makaahon sa sitwasyong ito. Hanggang isang araw, ipinanganak ang anak ng hari ng Kapilavato. Sa araw na ipinanganak si Prinsipe Siddhartha, lahat ay nakakaramdam ng matinding aura sa hangin. Ang araw ay sumikat ng walang katulad noon at napagtanto ng mga tao na siya ay pinagpala ng mga Diyos. Ang mga taga-nayon ay namangha, at ang lahat ng mga hayop ay nagtipon upang makita ang espesyal na kaganapang ito. Ipinagdiriwang ng mga taga-nayon ang pagdating ng tagapagmana ng Shakya, at binabati ng lahat ang hari. Masaya man si Maya sa mga biyayang ibinibigay sa kanyang anak, nanghihina siya at nawala ng malay. Si Haring Prajapati at ang kanyang mga kawal ay nagmamadaling bumalik sa lungsod nang marinig nila ang balita na ang reyna ay nasa panganib. Nang marating ni Prajapati si Maya, iniharap niya ang sanggol na si Siddhartha sa kanya. Mapagmahal niyang hinahawakan ang sanggol, at ibinahagi ni Maya na gusto niyang pangalanan siyang Siddhartha, ibig sabihin, isang taong nakamit ang kanyang layunin. Gustong-gusto ni Prajapati ang pangalan. Ngunit ang mga bagay ay nakakatakot nang si Maya ay nagsimulang makaramdam ng sakit. Hiniling niya na hawakan ang sanggol, at ibinigay ni Prajapati si Siddhartha sa kanya. Sinabi ni Maya na magiging katangi-tangi si Siddhartha at may malaking pananampalataya. Hinahaplos niya ang kanyang sanggol sa huling pagkakataon bago pumanaw. May akap lamang ni Prajapati ang kanyang anak habang umiiyak si Siddhartha para sa pagkawala ng kanyang ina. Isang pari na nagngangalang Asita ang bumisita kay Haring Prajapati, na nakadarama ng karangalan na dumating ang pari upang makita sila. Pumunta sina Asita at Prajapati sa silid ni Siddhartha, ngunit nabigla si Asita nang makita niya ang sanggol. Tinanong ni Prajapati ang dahilan, at sinabi sa kanya ni Asita na tingnan kung paano itinuro ng sanggol ang isang daliri sa langit at ang isa pang daliri ay nakaturo sa lupa. Nangangahulugan ito na siya ang pinakaginagalang sa langit at lupa, ibig sabihin ng batang ito ay magiging hari ng mundo. Nagulat si Prajapati sa paghahayag na ito. Namangha si Asita ngunit idinagdag na, sa kasamaang palad, hindi siya mabubuhay upang masaksihan ang paglaki ni Siddhartha. Pagkalipas ng 10 taon, naaaliw si Siddhartha ng ilang mananayaw, ngunit hindi siya humanga. Napagod siya at lumayo mula sa mga mananayaw patungo sa balkonahe. Doon, may tinitigan siyang may galit sa mukha. Sumama si Siddhartha sa iba pang mga bata habang sinabihan sila ng isang elder na mabilis silang lumaki at maging mahusay na mandirigma upang talunin ang Kosala. Si Siddhartha ay bumangon at tinanong ang matanda kung ang digmaan ay talagang haantong sa kamatayan. Sinabi ng matanda na mayroong ilang nakaligtas, ngunit gustong malaman ni Siddhartha kung ano ang mangyayari sa isang tao pagkatapos nilang mamatay. Binanggit ng matanda ang isang libing, ngunit nagpatuloy si Siddhartha, nagtatanong kung ano ang mangyayari sa mga patay pagkatapos ng libing. Pinatigil siya ng matanda, sinabing naparito siya upang magturo, hindi para makipagdebate. Umupo si Siddhartha, malungkot. Gayunpaman, isang batang nagngangalang Jedka ang bumulong sa kanya na dapat silang maglaro dahil nakakainip ang aralin. Sumang-ayon ang isa pang bata, at kinaladkad ng 2 lalaki si Siddhartha palayo upang maglaro. Ang mga lalaki ay nangangaso ng isang kuneho gamit ang kanilang pansamantalang pana at palaso. Namiss ni Jedka ang unang shot, at tumakbo ang kuneho palayo. Hinahabol nila ito, knock-corner. Si Jedka ay malapit nang kumuha ng isa pang shot nang si Siddhartha ay tumalon sa kanya upang pigilan siya. Ang kuneho ay nakatakas habang ang palaso ay hindi tumama. Tinanong ni Jedka kung ano ang pakikitungo ni Siddhartha, itinulak siya palayo, at pagkatapos ay pumunta siya at ang isa pang batang lalaki upang manghuli ng isa pang hayop. Nalungkot si Siddhartha at nagsimulang mag-isip tungkol sa pangangaso ng mga buhay na nilalang. Gumagala siya sa kagubatan, at ang mga hayop sa malapit ay hindi natatakot sa kanya. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan para tingnan siya. Gayunpaman, ang sandali ay panandalian dahil si Jedka ay nahulog sa isang latian at hindi makalabas. Siya ay lumulubog, humihingi ng tulong. Narinig siya ni Siddhartha at nagmamadaling tumulong. Ang isa pang bata ay sinusubukang maabot si Jedka habang si Siddhartha, na nakikita ang sitwasyon, ay pumunta sa isang sangay. Ibinababo niya ito sa bigat ng kanyang katawan, at tumalon din ang isa pang batang lalaki sa sanga. Ang sanga ay nagiging sapat na mababa para kay Jedka, na desperadong sumusubok na hawakan ito ngunit maaari lamang kunin ang gilid, na agad na pumipitik habang hawak niya ito.
Umiiyak pa rin si Jedka para humingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan na siyang nakalubog sa latian. Si Siddhartha at ang isa pang bata ay nabigla. Ang balita ay nakarating sa mga tao, at lahat sila ay sumugod sa kagubatan. Umiiyak ang nanay ni Jedka sa pagkawala ng kanyang anak, at nagtipon-tipon ang mga tao para i-comfort siya. Si Siddhartha ay lumayo sa grupo, na nalulungkot, nang tawagin siya ng kanyang madrasta. Gusto ni Siddhartha na itago ang kanyang umiiyak na mukha sa lahat ngunit hindi niya magawa. Tumakbo siya sa mga bisig ng kanyang madrasta, umiiyak. Niyakap siya ng kanyang madrasta, nagpapasalamat na ayos lang siya, ngunit inaalo rin siya habang umiiyak ng husto, na nagsasabing patay na si Jedka. Nanghina si Siddhartha mula sa pag-iyak at nahimatay sa mga bisig ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit, kasama ang kanyang anak na umiiyak. Dinala siya ng kanyang madrasta sa kanyang silid upang magpahinga. Ipinaalam sa kanila ng katulong ang tungkol sa pagdating ni Haring Prajapati, ngunit si Siddhartha ay labis na nahihiya sa kanyang sarili habang siya ay nakahiga sa kama, ibinaling ang kanyang mukha sa kanyang ina. Sinabi niya sa kanya na magiging okay ang lahat at dapat siyang matulog. Pagkatapos, iniwan niya siya upang magpahinga at nakipagpulong sa hari, na nagtanong sa kanya kung kumusta si Siddhartha. Humingi siya ng paumanhin, sinisisi ang sarili at sinabing ang kanyang pagpapabeyo sa tungkulin ang naging sanhi ng sitwasyon. Sinabi sa kanya ni Haring Prajapati na mahina si Maya pagkatapos manganak kay Siddhartha, ngunit dapat siyang magpakita ng higit na pagmamahal kay Siddhartha kaysa kay Maya. Pinasalamatan niya ito para sa kanyang mabubuting salita. Pagkatapos ay sinabi niya na si Siddhartha ay nasa edad na para kumuha ng pagsasanay sa martial arts. Si Siddhartha, na hindi natutulog, ay naririnig ang lahat ng kanilang pag-uusap. Si Siddhartha ay natututo kung paano bumaril ng arrow, at ang instructor ay sumisigaw habang binibigyan siya ng mga tagubilin. Si Siddhartha ay nagpupumilit na hilahin ang pana. Nagsimulang makipag-sparring ang mga sundalo sa isa't isa, ngunit huminto sila nang makita nilang masyadong marahas ang partner ni Siddhartha. Nag-aalala sila para sa prinsipe. Pinipigilan ni Siddhartha ang kanyang sparring partner, na buong puwersang umatake sa kanya. Sinubukan ni Siddhartha na harangan ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag ngunit natalo ito at bumagsak sa lupa. Kailangan niyang magmadaling bumalik upang maiwasan ang lahat ng mga pag-atake mula sa pananakit sa kanya. Pagkalipas ng 5 taon, si Siddhartha ay nakikipag-sparring sa kanyang kapareha, at ang mga sundalong nanonood ay namangha, nagkomento sa kung paano siya naging mas mahusay. Si Siddhartha ay maaaring makalaban at umatake sa kanyang kalaban ng walang kabiguan. Proud ang kanyang ama na makitang gumaling ang kanyang anak. Pinupuri siya ng kanyang kalaban sa pagiging malakas, nakangiti sa kanyang tagumpay sa pagtuturo kay Siddhartha. Gayunpaman, hindi masaya si Siddhartha habang isinasaklab niya ang kanyang espada at lumakad palayo. Isang sundalo ang nagmamadaling pumasok upang maghatid ng isang emergency letter habang ang digmaan laban sa Kosala ay magsisimula na. Tinanong ni Siddhartha ang kanyang ama kung bakit kailangan nilang maglaban, at sinabi ng kanyang ama na naiwasan nila ang digmaan sa mga nakaraang taon ngunit hindi sa pagkakataong ito. Sinabihan siya ng kanyang ama na gumawa ng magandang simula. Nagtanong si Siddhartha kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ng kanyang ama na dapat talunin ni Siddhartha ang Kosala, manahin ang kanyang lugar, at maging hari ng kanilang bansa. Ngunit tinanong ni Siddhartha ang kanyang ama kung bakit may digmaan, bakit ang mga tao ay nagpapatayan. Sinisigawan siya ng kanyang ama, na sinasabing kung hindi sila lalaban, hindi masusupol ang Kosala. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Siddhartha. Tinanong siya ng kanyang ama kung paano niya balak na maging hari na may ganitong pag-iisip. Sa pagsisimula ng digmaan, ang Kosala at Shakya ay sumugod sa isa't isa, walang pakialam sa nayon sa pagitan ng kanilang mga lugar na nagbabanggaan. Si Siddhartha ay nanunood mula sa itaas habang ang mga bansa ay nakikipaglaban dito, na tinatapakan ang nayon. Nagpaulan ang Shakya ng mga palaso sa mga front lines ng Kosala, na nagtatapos sa kanila. Gayunpaman, ang pinuno ng digmaan ng Kosala ay patuloy na sumusulong, na hinihimok ang kanyang mga tauhan na sumunod. Nakikita ni Siddhartha ang mga tambak ng mga katawan at hindi makatayo sa panunood. Sumulong siya kasama ang kanyang mga tauhan sa larangan ng digmaan. Ang magkabilang panig ay umaatake sa bawat isa gamit ang lahat ng mayroon sila. Ang hari ay sumakay sa kanyang kabayo, pinabagsak ang ilan sa mga tauhan ng Kosala, ngunit ang pinuno ng Kosala at ang kanyang mga kawal ay nasa itaas pa rin, na madaling na-wipe out ang mga sundalo ng Shakya. Si Siddhartha ay sumugod sa larangan ng digmaan, sumisigaw sa kanila na huminto, ngunit ang kanyang mga pagsigaw ay walang silbi. Si Siddhartha ay napapaligiran ng mga sundalong Kosala na nakakikilala sa kanya bilang prinsipe at pinuno, na naghahangad na patayin siya upang makakuha ng titulo para sa kanilang sarili. Sinubukan ng mga sundalo ng Shakya na protektahan si Siddhartha, ngunit madali silang nalipol. Ang pinuno ng Kosala, si Chapra, ay sinubukang salakayin si Siddhartha, ngunit biglang tila mabagal ang paggalaw ng oras. Habang papalapit siya kay Siddhartha, mas nagiging maliwanag siya. Hindi inilabas ni Siddhartha ang kanyang espada sa sandaling ito at nakatingin lang ng diretso kay Chapra.
Si Chopra ay nagsimulang magdura ng dugo, at ang kanyang kabayo ay hindi mapakali. Nahuhulog na siya, dumura pa rin siya ng dugo. Si Siddhartha at Chopra ay patuloy na nakatingin sa isa't isa, at napagtanto ni Chopra na iba ang mga bagay dahil parang si Siddhartha ay tumitingin ng malalim sa kanyang kaluluwa at hinuhusgahan siya. Malakas na tumama sa lupa si Chopra, at lumapit ang kanyang mga tauhan upang suriin siya, ngunit agad siyang namatay. Inutusan ng mga sundalong Kosala na umatras kaagad. Sinabihan ng isang sundalo si Siddhartha na bumalik sa hukbo, at ang iba pang mga sundalo ay sumigaw sa isa't isa upang umatras at protektahan ang prinsipe. Si Siddhartha ay umatras kasama ang iba pang hukbo. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, kasama ang buwan na nagliliwanag sa paligid, si Prinsesa Yashodhara na kanyang asawa, ay lumapit sa kanya, nagtatanong kung bakit hindi siya nagpapahinga. Binanggit niya na siya ay nakaupo doon tuwing gabi hanggang sa hating gabi at nagtatanong kung mayroon siyang anumang mga alalahanin. Sumagot siya na ang mga tao ay namamatay at madaling magkasakit, nagtataka kung bakit wala siyang magawa. Binuksan ni Siddhartha ang pahina ng isang scroll sa kanyang kamay at nagtanong kung bakit kailangang sumuko ang mga tao kapag dumaranas sila ng isang sakit na walang lunas. Nagtataka siya ng malakas kung bakit kailangan nilang ipikit ang kanilang mga mata habang naghihintay na dumating ang kamatayan at mapagan ang kanilang pagdurusa. Naniniwala si Siddhartha na ang buhay ay puno ng pagdurusa. Habang tumatayo siya, bumabalik ang mga alaala noong naglakbay siya sa buong bansa at nakita ang mga taong naghihirap. Naalala niya ang isang batang alipin na tinapakan ng isang mangangalakal ng prutas dahil sa pagnanakaw. Ang bata, na nanghihina na dahil sa gutom, ay humawak sa ninakaw na orange, tinitiis ang sakit habang patuloy na tinatapakan siya ng mangangalakal. Sa kasalukuyan, sinabi ni Siddhartha kay Prinsesa Yashodhara na kahit ipinanganak siyang prinsipe, pakiramdam niya ay wala siyang alam. Sa tingin niya ay mas ignorante siya kaysa sa mga Sudra, isang grupo ng mga tao. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na malaman ang lahat tungkol sa mundo. Niyakap siya ni Prinsesa Yashodhara mula sa likuran at sinabi ang kanyang pangalan. Sinabihan siya ni Prinsipe Siddhartha na magpahinga. Makalipas ang ilang taon, nagtipon ng maharlikang pamilya sa silid ni Prinsesa Yashodhara dahil kakapang anak pa lang niya. Lumabas si Prinsipe Siddhartha sa balkonahe ng palasyo para mag-isip. Sinasabi niya sa sarili niya na kahit marami siyang natutunan, ang nakikita niya ay ang mga taong naghihirap, at walang nagtuturo sa kanya kung paano ito ayusin. Sa isip niya, nakikita niya ang maraming tao na nangangailangan ng tulong, inaabot siya na parang gusto siyang hilahin sa isang madilim na butas. Ito ang kinatatakutan ng mga taong naghihirap. Napagtatanto na, bilang isang pinuno sa hinaharap, hindi niya mapipigilan ang mga tao na magkasakit, tumanda, at mamatay. Alam ni Siddhartha na ang mga bagay na ito ay hindi maiiwasan sa mundo ng buhay. Nauunawaan niyang dadaanan niya silang lahat bilang tao at haharap sa kamatayan. Nagsisimula siyang lumubog sa kaisipang ito, naramdaman ang kadiliman sa paligid niya. Nagpupumiglas siya dahil napagtanto niyang ang buhay ay nagdudulot ng sakit, at si Siddhartha ay lubhang gustong makahanap ng isang malinaw na paraan upang maiwasan ang sakit na iyon. Nawala siya sa kanyang pag-iisip, natagpuan ang kanyang sarili na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ilalim ng isang puno sa gitna ng gubat. Determinado, sa tingin niya ay dapat may magagawa siya. Si Siddhartha ay gumawa ng isang malaking desisyon na iwanan ang lahat at hanapin ang katotohanan. Gabi na, pumunta siya sa kwarto ng kanyang ama habang natutulog. Nakaramdam ng kalungkutan tungkol sa posibleng pagkabigo sa kanyang ama, si Siddhartha ay tahimik na nag-iwan ng isang tala, umaasa ng kapatawaran. Paglabas, sinakyan niya ang kanyang kabayo at sumakay sa tuktok ng isang burol, huling tumingin sa lungsod bago tumuloy sa kanyang paglalakbay. Isang lalaking nagngangalang Channa ang humabol kay Prinsipe Siddhartha at nagmakaawa sa kanya na bumalik. Bumaba si Siddhartha sa kanyang kabayo at sinabihan si Channa na ibalik ang kabayo sa lungsod. Pagkatapos, sinimulan niyang haburin ang lahat ng kanyang maharlikang palamuti at balabal, itinapon ang mga ito sa lupa. Kinuha ni Channa ang mahahalagang bagay at tinanong si Siddhartha kung ano ang kanyang ginagawa. Laking gulat niya nang makitang kumuha ng kutsilyo si Siddhartha at pinutol ang lahat ng buhok niya hanggang sa tuluyan na siyang kalbo. Ibinigay ni Siddhartha ang kanyang buhok kay Channa at inutusan siyang ibigay ito kay Prinsesa Yashodhara. Sinabi ni Siddhartha kay Channa na sabihin sa prinsesa na babalik siya pagkatapos mahanap ang landas sa tagumpay. Si Channa, na umiiyak para kay Siddhartha, ay nanunood habang siya ay naglalakad na may suot lamang sa kanyang baywang. Sinabi ni Siddhartha kay Channa na bumalik kasama ang kabayo at ang iba pang mahahalagang bagay, na binibigyang diin ang kanyang determinasyon na maghanap ng ibang landas. Umalis si Siddhartha sa kanyang paglalakbay upang mahanap ang kanyang sariling landas. Ang kanyang ina, si Maya, ay binabantayan siya, naniniwala sa hula na siya ay magiging isang dakilang tao at buburahin ang pagdurusa ng lahat ng nabubuhay na bagay. Binabati niya ito ng mabuti habang siya ay naging isang ascetic na monghe at naglalakbay sa buong mundo. Mahirap ang paglalakbay ni Siddhartha. Umaasa siya sa kabaitan ng mga estranghero para sa pagkain, natutulog saan man siya makakahanap ng masisilungan, at naglalakad sa malupit na panahon na walang suot sa paa.
Isang araw, dumating siya sa isang nayon kung saan ang mga tao ay nagdurusa sa matinding gutom, halos wala ng buhay sa lupa. Ginamit ni Siddhartha ang kanyang damit para matakpan ang nanginginig na ina at anak, na ikinagulat ng mga nakasaksi sa mahabaging kilos na ito. Si Siddhartha ay gumugol ng ilang oras sa nayon at tumungo patungo sa batis ng may lumapit sa kanya na lalaki. Napansin ng lalaki ang lumalaking buhok at balbas ni Siddhartha, na sinasabi sa kanya na hindi ito mabuti para sa isang monghe. Nag-aalok siya ng labaha upang tumulong sa paggupit ng buhok at balbas ni Siddhartha, na nag-aanyaya sa kanyang bahay upang maglinis. Sumasang-ayon si Siddhartha. Sa bahay ng lalaki, binigyan niya si Siddhartha ng damit na isusuot, pinupuri kung gaano siya kaganda dito. Ang isa pang monghe sa bahay ay humingi ng isang tasa ng tubig, at ang lalaki ay masayang pumunta para kumuha nito, nasasabik na magkaroon ng dalawang monghe sa kanyang tahanan. Ipinakilala ni Siddhartha ang kanyang sarili sa ibang monghe, na pagkatapos ay nagulat siya sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ang prinsipe ng Shakyan. Nagulat, kinumpirma ito ni Siddhartha. Ipinakilala ng monghe ang kanyang sarili bilang si Defa. Naputol ang kanilang pag-uusap nang bumalik ang lalaki na may dalang mangkok ng tubig at humingi ng pabor. Ipinaliwanag niya na ang kanyang anak ay gustong maging isang monghe. Inilabas ng kanyang asawa ang mga anak, at itinuro niya si Asaji bilang isa na gustong maging monghe. Nagpagupit na si Asaji. Dinala ni Siddhartha at Defa si Asaji sa kanilang paglalakbay. Habang magkasama silang naglalakbay, tinanong ni Siddhartha si Defa tungkol sa peklat sa kanyang kaliwang mata. Sinabi sa kanya ni Defa na habang nagninilay-nilay siya sa isang bato, may mga taong dumating at pinukaw siya sa pagsasabing walang kabuluhan ang asetisismo. Nagtatalo siya pabalik, na nagpapaliwanag na ang layunin ng asetisismo ay lumampas sa mga limitasyon at muling ipanganak sa susunod na buhay. Kinahamon siya ng isa sa mga tao, nagtatanong kung bakit hindi niya sinusunog ang kanyang mga mata kung may kahulugan ang pagdurusa. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, kinuha niya ang sulo at nabigla ang lahat sa pamamagitan ng pagpapaso sa kaliwang mata nito. Ipinaliwanag niya kay Siddhartha na sinabihan siya na walang kahulugan ng pagpapahirap sa sarili, kaya sinunog niya ang kanyang mga mata upang patunayan na mali ang mga ito. Ibinahagi ni Defa na ang pinakakahangahangang pagkilos ng asetisismo na kanyang nasaksihan ay ang isang tao na nagbabago sa isang hayop, na namumuhay sa kalikasan ng walang pagnanasa at pagkagambala. Naniniwala siya na ang pagtulak sa mga limitasyon ng pagpapahirap sa sarili ay haantong sa isang mahusay na reinkarnasyon. Ayon kay Defa, kung mas maraming pagdurusa ang tinitiis ng isang tao sa buhay, mas mahusay silang maipanganak muli sa susunod na buhay. Si Asaji, nakangiti, ay nasa likod nila, nakahiga kasama ng isang paru-paro. Iminungkahi ni Defa kay Siddhartha na dapat silang pumunta sa ascetic forest. Hindi nakipagtalo si Siddhartha ngunit nananatiling may pag-aalinlangan tungkol dito. Habang naglalakad sa latian, ang tatlo ay tumatawid sa tubig. Mahigpit na sumunod si Asaji ngunit nasugatan ang kanyang paa sa isang matinik na baging sa ilalim ng ilog. Umiiyak sa sakit, nawalan siya ng balanse at nagsimulang malunod. Si Siddhartha ay sumisid sa ilalim ng tubig, nagmamadaling pumunta kay Asaji, at lumangoy pabalik sa ibabaw habang hawak niya ang kanyang kamay. Mula sa puntong iyon, binuhat ni Siddhartha si Asaji sa kanyang likod para sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Binabaybay nila ang iba't ibang tanawin, mula sa isang nakakapasong disyerto hanggang sa tuktok ng bundok na may talon, at sa paglagpas sa isang gubat. Sa paghinto sa isang ilog, inalagaan ni Siddhartha ang sugat ni Asaji bago magpatuloy sa isang landas sa bundok. Nakarating sila sa isang nayon, huminto sa pagmumuni-muni at tumatanggap ng inaalok na pagkain mula sa mga taga-nayon. Sa paglalakbay sa gabi, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lalaking nakasakay sa mga kabayo. Ang pinuno, na kinikilala si Defa mula sa kanilang nakaraang pagtatagpo, ay tumawag sa kanya. Mabilis na namagitan si Siddhartha, ipinaliwanag na si Asaji ay may sakit at nangangailangan ng agarang paggamot. Si Tata, ang taong tumulong sa kanila, ay inaalagaang mabuti si Asaji. Naghahanda siya ng ilang gamot sa isang palayok at ibinigay ito kay Siddhartha para inumin ni Asaji, ipinapaliwanag na ito ang tanging gamot na mayroon sila. Pagkatapos ay hiniling ni Siddhartha kay Tata na magpainit ng talim para sa kanya. Nagtataka si Tata kung bakit kailangan ni Siddhartha ang talim, at sinabi niya na ito ay upang sipsipin ang masamang bagay mula sa sugat ni Asaji. Ginawa lang iyon ni Siddhartha, sinisipsip ang mga masasamang bagay at pagkatapos ay ginagamit ang mainit na talim upang isara ang sugat. Sigaw ni Asaji dahil masakit pero nahimete siya kaagad. Sinabi ni Tata sa lahat na hindi humihinga si Asaji. Sa kanyang inaantok na estado, iniisip ni Asaji kung patay na ba siya nang nakarinig siya ng boses. Ito ang ina ni Siddhartha, ngayon ay isang Diyos, na nagsasabi sa kanya na hindi pa siya maaaring mamatay dahil siya ay nakatakdang mabuhay kasama si Siddhartha. Hiniling niya kay Asaji na suportahan si Siddhartha. Si Siddhartha ay gumagawa ng CPR kay Asaji, at biglang nagsimulang pawisan at umuubo si Asaji, na nagpapakitang siya ay buhay. Parehong gamaan ang pakiramdam ni Tata at Siddhartha at sinabing siya ay isang matigas na bata.
Ibinahagi ni Tata na noong nakaraan, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng isang ibon at makahanap ng mas mahusay na gamot. Si Defa, na ngayon ay gising, ay nagtanong kung mayroon pa ring kapangyarihan si Tata, ngunit ipinaliwanag ni Tata na nawala ito sa kanya. Sa kasamaang palad, nasa panganib pa rin si Asoji dahil hindi bababa ang kanyang lagnat maliban kung gumaling ang kanyang binti. Ibinahagi ni Defa kay Tata na narinig niya mula kay Naradeta ang tungkol sa isang misteryosong bata na nagngangalang Tata na may kakaibang kakayahang magtaglay ng mga bagay. Noong bata pa pala si Tata, kaya niyang ipagpalit ang katawan niya sa mga hayop. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang bata, at hindi tumatanda ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang mawalan siya ng kapangyarihan, bigla siyang naging adulto. Binanggit ni Defa na hindi tumatanda si Tata, ngunit itinutuwid siya ni Tata, na sinasabing nasa hustong gulang na siya ngayon. Sa sandaling iyon, isang bulag na babae ang pumasok sa silid at nagtanong kung nakabalik na si Tata. Ipinaalam sa kanya ni Tata na siya ay nasa bahay kasama ang 2 monghe at isang bata. Nang magsalita si Siddhartha, nakilala ni Miga Ayla ang kanyang boses at ibinaba ang mga troso sa kanyang mga kamay nang marinig siya. Magkakilala sila noon pa man. Noong prinsipe pa si Siddhartha, umibig siya kay Miga Ayla matapos itong iligtas sa mga bandido na gumugulo sa kanya. Nagtagal silang magkasama, at dinala niya siya sa paligid ng nayon sakay ng isang bangka. Minsan, nahulog sila sa ilog at nagsimulang maglaro dito. Nang matuklasan ng kanyang ama ang kanilang relasyon, iniutos niyang bitiyin si Miga Ayla. Nalaman ito ni Siddhartha at pumasok sa silid ng trono kung saan nagpupulong ang kanyang ama. Puno ng galit, handa siyang bumunot ng kanyang espada laban sa sarili niyang ama. Ang mga gwardya at lahat ng naruroon ay nakiusap sa batang prinsipe na huminahon. Kinikilala ang kaseryosohan sa mga mata ni Siddhartha, iminungkahi ng hari ang isang alternatibo. Iminungkahi niya na kung ikinasal si Siddhartha kay Prinsesa Yasodhara, palalayain niya si Miga Ayla. Si Siddhartha ay nag-aatubili na sumang-ayon sa desisyon. Gayunpaman, pagdating sa looban, natuklasan ni Siddhartha na sinunog ng isang gwardya ang mga mata ni Miga Ayla gamit ang isang espada bilang parusa sa kanya. Sa kabila ng sakit, hindi nagtanim ng galit si Miga Ayla kay Siddhartha at masaya na nakilala siya. Nais niyang maging isang dakilang hari ito. Inalis siya ng mga gwardya at ibinaba, iniwan siyang gumala sa kabila ng kanyang pagkabulag. Labis na nasaktan si Siddhartha kaya kinalkol niya ang kanyang daliri sa semento, na naging sanhi ng pagdugo nito. Si Siddhartha ay nabigla pa rin matapos makita si Miga Ayla pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, na nagsisisi dahil hindi siya naging dakilang hari na nais niya. Masakit, tumakbo siya palabas ng kwarto. Si Tata, na nakarinig tungkol sa pangalan ni Siddhartha, ay nagtanong sa kanya kung siya ba talaga ang prinsipe at binanggit niya na hinahanap niya si Siddhartha. Ipinaalam ni Tata kay Siddhartha na ang kanyang nayon ay inatake ng mga sundalo ng Kosala, na nagresulta sa pagpatay sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at pagkawasak ng kanyang nayon. Ipinahayag ni Tata ang kanyang matinding pagkamuhi sa mga sundalo ng Kosala at ipinahayag na siya ay nakikipaglaban sa kanila. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, may mga limitasyon sa kung ano ang maaari niyang makamit. Binigyang diin ni Tata na ang pagwawakas sa isang digmaan sa pagitan ng mga bansa ay isang gawaing magagawa lamang ng isang hari. Siya ay team na nakikiusap kay Siddhartha na maging isang hari at sirain ang Kosala, habang siya ay naghahanap ng paghihiganti para sa pagdurusa at pagkalugi na dinanas niya at ng kanyang mga tao. Sa labas, humihingal si Miga Ayla habang naririnig ang usapan nila. Patuloy na ginugulo ni Tata si Siddhartha na maging hari. Si Siddhartha, gayunpaman, ay humiling sa kanya na maghintay ng 10 taon. Ipinaliwanag niya na plano niyang dumaan sa Mag-ada at pumasok sa ascetic forest. Ipinahayag ni Siddhartha ang kanyang intensyon na magsagawa ng ascetisismo para sa susunod na dekada. Idinagdag niya na kung hindi pa niya mahanap ang kanyang sagot noon, babalik siya sa kanyang bansa. Kinaumagahan, nagising si Asoji at nagsimulang sumigaw tungkol sa isang whirlwind. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, sinisigawan pa rin ito. Si Tata at ang iba ay hindi naniniwala sa kanya dahil maaraw. Si Asoji ay tumakbo pababa ng burol patungo sa nayon, sumisigaw sa mga taga-nayon na may paparating na whirlwind, na sinasabi sa kanila na lumikas. Ngunit, nakalulungkot, walang sumasagot sa kanyang mga kagyat na tawag. Biglang lumakas ang hangin, umiikot sa isang whirlwind. Agad na sinabihan ni Asoji ang mga taga-nayon na tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Sa kasamaang palad, huli na, at malapit na ang whirlwind. Sinalanta nito ang nayon, sinisipsip ang mga naliligaw na taga-nayon at pinupunit ang mga bahay sa lupa. Sa kaguluhan, nagawang iligtas ni Asoji ang isang batang muntik ng masipsip sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipas ang hangin, at bumalik ang kalmado sa ngayon ay sira-sira na nayon. Dumating si Siddhartha at ang iba pa sa nayon, na saksihan ng kaguluhang naganap. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nila na maaaring hulaan ni Asoji ang hinaharap. Inihula din niya na mamamatay siya sa loob ng 4 na taon, 4 na buwan, at 4 na araw.
Sina Siddhartha, Deva, at Asaji ay pumunta sa kagubatan upang magsanay. Naglalakbay sila sa kabundukan, disyerto, palayan, nayon, kapatagan, at iba't ibang lupain hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon, ang ascetic forest. Sa kagubatan, pinagmamasdan nila ang iba't ibang monghe na dumaranas ng iba't ibang hamon. Naglakad si Asaji patungo sa isang latian kung saan lumitaw ang isang lalaki, na ikinagulat ni Asaji at naging dahilan upang matambush siya pabalik. Tinanong ni Siddhartha ang lalaki kung ang paglubog sa kanyang sarili sa ilalim ng latian ay isa ring paraan ng pagsasanay. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang napakalalim na latian para sa pagsasanay sa pagpigil ng hininga. Ipinaliwanag pa ni Deva ang iba't ibang paraan ng pagsasanay kay Siddhartha, tulad ng paggamit ng puno para sa pagbibigti, pagbabaon ng sarili sa buhangin para sa pag-aayuno, at paggamit ng kabaong para malinis ang isipan. Sinabi ni Deva na ang ascetic forest ang pinakaangkop na lugar para sa naturang pagsasanay. Si Siddhartha at Deva ay nakaupo sa isang palumpong ng mga tinak nagmumuni-muni. Sa kabila ng mga langaw na nakakagambala sa kanila, nananatili sila sa parehong posisyon sa loob ng mahabang panahon, ganap na hindi pinapansin ang iba't ibang kondisyon ng panahon at mga pangyayari sa kanilang paligid. Si Asaji ay hindi nakikilahok, ngunit pinapanood sila sa halip. Si Siddhartha ay sabik na matuklasan kung ano ang namamalagi sa wakas pagkatapos ng pagpapahirap sa sarili. Sinusubukan din nila ang pag-aayuno sa buhangin, at sa puntong ito, parehong payat na sina Siddhartha at Deva. Napansin ni Siddhartha si Asaji na gumagawa ng mga marka sa isang puno at lumapit sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Asaji, at sumagot si Asaji na nagbibilang siya ng mga araw. Ipinaliwanag niya na ang 365 na marka sa isang puno ay kumakatawan sa isang taon, at siya ay mamamatay sa ikalimang puno, na sinasabi ito ng nakangiti. Tinanong ni Siddhartha kung bakit binibilang na ni Asaji ang mga araw hanggang sa kanyang kamatayan, nagtatanong kung hindi siya natatakot sa kamatayan ngunit sa halip ay naghihintay para dito. Sumagot si Asaji na natatakot siya, ngunit hindi ito maaaring makatulong. Sinabi sa kanya ni Siddhartha na siya ay nabaliw kung siya ang nasa lugar ni Asaji. Pagkatapos ay tinanong niya si Asaji kung paano siya nabubuhay araw-araw nang hindi natatakot sa kamatayan. Sumagot si Asaji na ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang layunin sa buhay. Tumalon-talon si Asaji, nakangiti, habang sinasabi niya kay Siddhartha na siya ay maipanganak na muli bilang isang bagay na mas dakila kaysa sa isang tao. Idinagdag niya na kung matutupad ni Siddhartha ang kanyang layunin, maliligtas ang lahat. Nagtanong si Siddhartha kung paano niya ito magagawa, ngunit ngumiti lang si Asaji bilang tugon. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagsasanay, kasama si Siddhartha na dumaan sa pagsasabit, sa kabaong, at muling ginagawa ang fasting sa buhangin habang nakabitin si Deva. Patuloy siyang kinukumbinsi ni Deva na ang paghihirap at sakit ang pinakamabilis nilang paraan sa kaligtasan. Nagtanong si Siddhartha kung iminumungkahi ni Deva na mamatay siya sa proseso, kung saan sumagot si Deva na ito ang pinakamabilis na paraan upang linisin ang kanilang sarili dahil ang katawan ng tao ay tiwali. Gayunpaman, tumanggi si Siddhartha sa ideya ng kamatayan. Sinabi ni Deva na hindi naunawaan ni Siddhartha ang kahulugan ng ascetisismo at dapat na lamang siyang mamatay, hanggang sa tawagin siyang tanga at iminumungkahi na mabulok siya sa impyerno. Natakot si Siddhartha ngunit nagpa siya na huwag nang makipagtalo. Samantala, patuloy na nagmamarka si Asaji sa mga puno. Nagsisimulang mag-isip si Siddhartha kung ito ba ay hangal na magpakatanga sa pagpapahirap sa sarili at mga tanong kung ang lahat ng matinding gawaing ito ay talagang haantong sa kaligtasan. Si Siddhartha ay nahaharap sa isang mahirap na oras, ngunit sa kabutihang palad, si Tata ay pumasok upang tulungan siya. Dinala ni Tata si Siddhartha sa isang ilog at binigyan siya ng tubig, na nagligtas sa kanya mula sa pagiging talagang nauuhaw. Nagtataka si Siddhartha kung bakit sumagip si Tata, at sinabi ni Tata na hindi niya hahayaang mamatay si Siddhartha mula sa pagsasanay. Inalok pa siya ni Tata ng isang mansanas, ngunit sinabi ni Siddhartha na hindi dahil siya ay nag-aayuno. Sinubukan ni Tata na pilitin si Siddhartha na kumain, ngunit may mga monghe na dumating. Si Deva, ang pinuno, ay unang lumapit at tinanong si Tata kung siya ang kumuha kay Siddhartha mula sa kanyang pagsasanay. Sinisigawan ni Deva si Tata, na sinasabi sa kanya na huwag istorbohin ang pagsasanay ni Siddhartha at tinawag pa siyang Diablo para sa pang-abala kay Siddhartha. Tinanong ni Tata si Deva kung seryoso siyang okay sa pagkamatay ni Siddhartha, bamaling upang ibigay kay Siddhartha ang mansanas, ngunit hindi pa rin ang sinabi ni Siddhartha para sa mansanas. Sinabi ni Deva na ang pagkamatay habang gumagawa ng mahihirap na pagsasanay ay nagdudulot ng walang hanggang kaluwalhatian, at hindi dapat pakialaman ni Tata ang pagsasanay ni Siddhartha. Si Deva ay sumigaw kay Tata na umalis, at ang iba pang mga monghe ay nagsimulang mag-chanting para umalis si Tata. Biglang napansin ni Tata ang usok at tumakbo siya patungo sa kubo kung nasaan si Miga Ayla. Nasusunog ito. Si Siddhartha, nang marinig ang pangalan ni Miga Ayla, ay mas namulat. Nagmamadali si Tata at nakahanap ng ilang monghe na sinusunog ang kubo. Itinulak niya ang mga ito sa daan at sumugod sa nasusunog na kubo, sumisigaw para kay Miga Ayla.
Nang makita siya sa isang sulok, mabilis niya itong hinawakan at inilabas bago tuluyang gumuho ang kubo. Dinala ni Tata si Miguel Ayla para magtago sa isang kuweba. Nang lumapit si Siddhartha, nagbabala si Tata na puputulan niya ang sinumang lumapit. Kinilala ni Siddhartha ang kanyang sarili, at huminahon si Tata. Nagtanong si Siddhartha tungkol sa kalagayan ni Miguel Ayla, at sinabi ni Tata na siya ay may sakit. Gusto ni Siddhartha na makita siya, ngunit ipinaliwanag ni Tata na siya ay masyadong masama upang makita siya. Dumating sila upang iligtas si Siddhartha, hindi ang kabaligtaran. Nagpasya si Siddhartha na pumasok sa kuweba at makipagkita kay Miguel Ayla, ngunit sinigawan niya itong huwag lumapit. Siya ay nasa sakit, humihingal, at umiiyak habang ang kanyang katawan ay nababalot ng mga pigsa. Si Siddhartha ay lumuhad sa tabi niya, na labis na naapektuhan ang kanyang kalagayan, at nagtanong kung gaano pa ang kailangan niyang tiisin. Sa susunod na sesyon ng pagsasanay, na kinabibilangan ng pagsasabit ng lubid sa isang bangin, tinanong ni Defa si Siddhartha kung iniisip niya si Miguel Ayla. Inutusan siya ni Defa na tumuon sa pagsasanay, ngunit sinabi ni Siddhartha na hindi niya maaaring baliwalain ang mga taong nagdurusa. Iit ni Defa, mali para sa isang tao sa kagubatan ng asetiko na hindi magsagawa ng asetisismo. Tumugon si Siddhartha, na nagsasabing hindi nila naiintindihan, at walang sinuman sa kagubatan ang nakakaranas ng labis na sakit gaya ni Miguel Ayla. Si Tata ang nag-aalaga kay Miguel Ayla, nagdadala ng pagkain para sa kanya, ngunit ayaw niyang kainin ito. Sinabi niya sa kanya na pumunta kung saan niya gusto dahil wala na siyang pag-asa. Sinabi ni Tata na hindi siya dapat magsalita ng ganoon, ngunit iginiit niya na kung siya ay mamatay, siya ay magiging malaya. Itinabi niya ang pagkain, niyakap siya, at nangakong ililigtas siya. Pinapanood ito ni Siddhartha mula sa labas ng kuweba. Binuksan ni Esoji ang kabaong kung nasaan si Siddhartha at tinanong ni Siddhartha kung wala na bang pag-asa na mailigtas si Miguel Ayla. Tiniyak sa kanya ni Esoji na ililigtas niya siya. Nagtataka si Siddhartha kung paano plano ni Esoji na iligtas siya, at sinabi ni Esoji na gagawin niya ito sa parehong paraan na nailigtas siya ni Siddhartha. Sinimulan ni Siddhartha na sipsipin ang nana mula sa katawan ni Miguel Ayla. Sinubukan ni Tata na pigilan siya, ngunit iginiit ni Siddhartha na ito ang tanging paraan upang mailigtas siya. Nag-aalok si Tata na gawin ito sa halip, nag-aalala na baka mahawa kay Siddhartha ang kanyang sakit. Sinabi ni Siddhartha kay Tata na kung siya ay mapagod, maaari silang lumipat, at dapat silang magtulungan. Nahihiya si Miguel Ayla, umiiyak at tinawag ang kanyang sarili na marumi, ngunit tiniyak siya ni Siddhartha, sinabing hindi siya marumi, at sisiguraduhin niyang aalisin ang lahat ng lason o nana. Kinabukasan, pinutol ni Siddhartha ang kanyang pagmumuni-muni upang tingnan si Miguel Ayla. Napansin siya ni Defa na umalis at nagalit, iniisip kung gaano katagal susubukan ni Siddhartha na iligtas siya. Nang dumating si Siddhartha, nakita niya na halos gumaling na ito sa kanyang karamdaman. Lumuhad sina Miguel Ayla at Tata, nagpapasalamat, tinanong si Siddhartha kung paano nila siya mababayaran. Dumating si Defa at ilang monghe sa kuweba, inaakusahan siya ng pagpapabeyo sa kanyang pagsasanay sa monghe upang makasama sila. Sinabi ni Defa kay Siddhartha na umalis, at sinusuportahan siya ng iba pang mga monghe. Huminto si Tata, sinabi kay Siddhartha na aalis siya kasama si Miguel Ayla, at dapat ipagpatuloy ni Siddhartha ang kanyang pagsasanay. Hiniling niya kay Siddhartha na kalimutan ang pangako tungkol sa pagbabalik sa kanyang bansa at pagiging isang hari dahil pinakawalan niya ang kanyang galit noong ginagamot nila si Miguel Ayla, at ngayon ay naiintindihan na niya kung gaano kahalaga ang mga aksyon ni Siddhartha. Idinagdag ni Miguel Ayla na isinumpa niya ang kanyang sarili, nakaramdam ng galit dahil sa pag-ibig sa kanya at pagkawasak ng kanyang puso at ginawang bulag. Ngayong muli silang nagkita, nakaramdam siya ng buhay at nagpapasalamat kay Siddhartha sa pagligtas hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang puso. Sa pag-alis ni Tata, sinabi niya kay Siddhartha na sa sandaling siya ay naging isang mahusay na monghe, dapat niyang gawin siyang kanyang unang alagad. Nang gabing iyon, minarkahan ni Esoji ang puno at sinabi kay Siddhartha na sa gabi ng susunod na kabilugan ng buwan, mamamatay siya. Tinanong ni Siddhartha si Esoji kung paano siya mamamatay gayong siya ay mukhang malusog. Sinabi sa kanya ni Esoji na mamamatay siya sa pamamagitan ng pagkain ng mga gutom na hayop. Tinanong ni Siddhartha si Esoji tungkol sa kung ang hula sa kanyang kamatayan ay tumpak at kung talagang haharapin niya ang gayong kaunos-lunos na wakas. Kinumpirma ito ni Esoji na nakangiti pa rin. Ipinangako ni Siddhartha kay Esoji na anuman ang mangyari, palagi niyang matalik na kaibigan at paprotektahan siya. Nahulog si Esoji sa isang bangin habang sinusubukang abutin ang ilang mga itlog sa isang pugad. Si Siddhartha ay nagmumuni-muni nang marinig niya ang mga sigaw ni Esoji at mabilis na sumugod upang tulungan siya. Nakarating si Siddhartha sa ibaba ng bundok at nakitang ligtas si Esoji. Habang nangingisda, nahulog si Esoji sa ilog. Muling pinutol ni Siddhartha ang kanyang pagmumuni-muni upang mabilis na tumulong sa kanya. Sa kabutihang palad, nakita niyang ligtas si Esoji, nakangiti, at kumakaway sa kanya. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, huminto si Siddhartha sa pagmumuni-muni at nagpasya na hindi niya hahayaang mamatay si Esoji na plano niyang gawin dahil itinali na niya si Esoji sa isang sanga ng puno.
Biglang umakyat ang isang kuneho sa puno kung nasaan si Asoji, at nagsimula itong kumagat sa lubid. Naputol ang lubid, at nagising si Siddhartha mula sa kanyang pagtulog. Wala na si Asoji, at mabilis na lumingon si Siddhartha sa paligid para hanapin siya. Samantala, kusang loob na sinusundan ni Asoji ang kuneho sa kagubatan. Lumakad siya sa isang bush at aksidenteng nahulog sa isang butas na puno ng mga lobo. Nakita ni Asoji ang mga sanggol na lobo na umuungol dahil nagugutom sila. Pumunta si Asoji at inaliw ang mga sanggol na lobo, na sinasabi sa kanila na makakakuha sila ng pagkain sa lalong madaling panahon. Humiga siya sa lupa habang papalapit ang dalawang lobo na nasa hustong gulang. Dumating si Siddhartha sa butas, nagulat at lumuluha, nakita ang mga lobo na pinunit ang katawan ni Asoji. Si Siddhartha ay sumigaw sa takot at tumakas mula sa nakakatakot na tanawin. Tumatakbo siya hanggang sa madapa at bumagsak ang mukha na patag sa madamong lupa, nagluluksa para kay Asoji. Sa pagdaan ng mga araw, isinailalim ni Siddhartha ang kanyang sarili sa napakasakit na mga gawaing asetiko. Pinipilit niyang dumaan sa isang matinik na palumpong, ang mga karayom ay tumutusok sa kanyang laman. Naglalakad siya sa nagbabagang apoy, na sinusunog ang buong katawan niya. Itinatali pa niya ang kanyang sarili sa isang puno ng kahoy, na hinayaan ang mga gutom na uwak na tumusok sa kanyang katawan. Dumating ang ibang mga monghe at itinaboy ang mga ibon, nakikiusap sa kanya na huminto, at naiintindihan nila ang kanyang pagpapahirap sa sarili. Pagkatapos ay kinikilala nila na siya ay isang mahusay na monghe, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi pa siya sapat na nagdusa. Nag-aalala sila dahil ginagawa na ni Siddhartha ang mga pagsasanay na ito mula nang mamatay si Asoji, hanggang sa nakalipas na 10 araw ay hindi pa siya nakakainom ng tubig. Siya ay dumaan kay Defa, na sa wakas ay kinikilala na si Siddhartha ay nakamit ang pinakadakilang estado ng asetisismo. Siya ay nakaupo sa ibabaw ng isang kama ng mga tinik upang magnilay-nilay sa isang malamig na bangin, habang ang ulan ay bumubuhos at kumulog. Inuulit niya sa kanyang sarili na siya ay magiging isang bato, at sa bagyo siya ay magiging tubig, ngunit ang malakas na hangin ay nagpapatunay na napakalakas. Kinaipan nila siya mula sa tuktok ng bangin, at siya ay bumulusok sa agos ng tubig sa ibaba. Ang kanyang katawan ay lumulutang sa ilog, at ipinapalagay niya na siya ay naging isa sa kalikasan. Nakatira siya habang nakahiga sa mababaw na bahagi ng batis, ngunit hindi siya makagalaw. Nakahiga siya doon na nakadilat ang mga mata, paminsan-minsan ay nakapikit. Iniisip niya kung ito na ba ang kamatayan sa pagtatapos ng pagpapahirap sa sarili na binanggit ni Defa. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, naabot niya ang isang kawalan ng ulirat, pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya, na nagsasabi sa kanya na huwag mamatay. Pagkatapos ay humarap siya sa kanya, na nagsasabi na si Asoji ay ipinanganak upang kainin ng mga lobo, upang ihatid sa kanya na ang lahat ng buhay ay konektado. Nagtanong si Siddhartha kung ang pagkamatay ni Asoji ay upang ituro sa kanya ang mga batas ng kalikasan, na pinaninindigan ng kanyang ina, na naging sanhi ng kanyang pag-iyak sa trahedya ng kapalaran ni Asoji. Bago siya mawala, hinihimok niya itong manatiling buhay, ngunit hindi alam ni Siddhartha na ito ang kanyang ina dahil tinanong niya kung sino siya nang siya ay mawala. Nagising siya sa amoy ng umuusok na mainit na lugaw at nilagok ito sa isang upuan, walang pakialam kung gaano ito kainit. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, habang ang imahe ng isang nakangiting Asoji ay kumikislap sa kanyang harapan. Sa kanyang pagbabalik sa realidad, nahaharap siya sa isang babae na nagpapasalamat na okay siya. Tinanong niya ito kung gusto niya ng pangalawang serving ng lugaw. Tumingin siya sa paligid para sa mga kalapit na monghe, ngunit ngumiti at umiyak muli. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang lugaw ay nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanya. Habang papalayo siya, dumagsa ang ilang hayop patungo sa kanya. Siya ay nagpapasariwa sa kanyang sarili sa isang batis at, sa pakiramdam na naliwanagan, hinikayat niya ang mga hayop na lumapit, sinasabing mayroon siyang kwento para sa kanila habang iniimpake niya ang kanyang buhok sa isang bon. Sinusundan siya ng mga hayop at nagkwento siya sa kanila. Ipinaliwanag niya sa mga hayop na ang mabuhay ay upang suportahan ang isa pang buhay at ang pagkain para sa kaligtasan ay batas ng kalikasan. Itinuro niya na kung ang mga lobo na kumain kay Asoji ay busog, kung gayon ang kanyang kamatayan ay hindi walang kabuluhan. Sinabi niya na ang mga tao lamang ang patuloy na lumalaban at pumapatay ng walang kabuluhan, dahil dito ipinanganak ang isang malaking pagdurusa. Aalis na siya nang makasalubong niya si Defa na nakatayo sa ilalim ng puno. Tinanong siya ni Defa kung tumatakas siya, ngunit sumagot siya na hindi na siya pupunta sa kagubatan ng asetiko. Sinabi sa kanya ni Defa na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagpapahirap sa sarili hanggang sa siya ay mamatay, at malalampasan siya, na ipinapakita sa kanya ang katwiran sa asetisismo. Sinabi sa kanya ni Siddhartha na ang mga radikal na pagtugis ay walang kabuluhan, at nagpapatuloy na sabihin sa kanya ang isang salawikain. Sinabi niya kay Defa na hindi niya hahabulin ang labis na asetisismo o kasiyahan, at sa halip ay mamumuhay siya ng katamtamang pamumuhay, naglalakad sa isang kalmado at malawak na landas. Sinabi sa kanya ni Defa na nakita niyang natagpuan na ni Siddhartha ang kanyang sariling landas,
ngunit patuloy siyang lalakad sa landas na kanyang pinaniniwalaan. Lumakad si Siddhartha saglit mula sa kagubatan at sinalubong siya ng isang grupo ng mga mangangabayo na pinalibutan siya ng mga sibat. Tinawag siya ng kanilang general, si Prinsipe Viradaka, bilang Prinsipe Siddhartha ng Shakya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi na siya prinsipe. Bumaba ang prinsipe mula sa kanyang kabayo at itinutok ang kanyang espada kay Siddhartha. Sinabi niya sa kanya na pinahirapan siya ng kanyang pamilya at sisiguraduhin niyang mapahamak siya. Tinanong niya si Siddhartha kung nalulungkot siya, at tinanong pa siya kung napupuot siya sa kanya. Sinabi niya kay Siddhartha na kunin ang espada mula sa kanyang kamay at harapin siya. Si Siddhartha ay mahinahong sinabi sa kanya na siya ay isang mahirap na kaluluwa, at kung siya ay papatayin siya, dapat niya itong gawin. Sinabi niya sa kanya na hindi siya napupuot sa kanya, ngunit naaawa sa kanya. Si Prinsipe Viradaka ay nalilito. Tinanong niya si Siddhartha kung ano ang kanyang tinutukoy, at kahit na pagkatapos ng pagbabanta na papatayin ang kanyang mga tao at pamilya, hindi naabala si Siddhartha. Tinanong siya ni Siddhartha kung nasiyahan siya sa kanyang paghihiganti, at kung ito ay nagdulot sa kanya ng kagalakan kahit isang beses, o kung ito ay nagpapahirap sa kanya sa gabi. Ito ay nakagagalit sa kanya, habang malapit na niyang atakihin si Siddhartha gamit ang kanyang espada. Ngunit biglang tinamaan ng kidlat ang espada, dahilan para mahulog ito mula sa kanyang kamay. Kinuha ni Siddhartha ang espada at gumalaw patungo kay Prinsipe Viradaka. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Siddhartha. Pinalibutan siya ng mga ito ngunit agad ding napaatras dahil sa hindi kilalang puwersa na nagpahinto sa kanila. Ibinalik sa kanya ni Siddhartha ang kanyang espada, na sinasabi sa kanya na patuloy siyang magsisisi hanggang sa araw na siya ay mamatay, magdurusa ng walang hanggan, at iyon ay mas malupit kaysa sa pagpapahirap, sugat o sakit. Dahil dito, naaawa siya sa kanya. Ibinigay niya ang espada sa batang general, na umatras at sinabihan ang kanyang mga tauhan na umatras. Si Siddhartha ay nagmumuni-muni sa harap ng isang latian nang ang isang tao ay lumabas mula sa latian, na naengganyo sa paningin kay Siddhartha na nagmumuni-muni. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at lumuhad, sinabing gusto na niyang mamatay, dahil siya ang pinakakawawa sa mundo. Tinanong siya ni Siddhartha kung bakit siya hindi masaya. Sumagot siya na ang kanyang ama at ina ay tinapakan ng isang elepante at namatay, at ang kanyang pangalawang ina ay namatay sa isang epidemya. Sinagot siya ni Siddhartha, na sinasabi na ang kanyang mga magulang ang higit na kapaspalad. Ang taong latian ay nagkwento tungkol sa batang prinsipe na si Viradaka na iniwan ang kanyang ina. Ang taong latian ay nagtalo na ang prinsipe ay malupit sa pagpapabeyo sa kanyang ina na mamatay dahil lamang ang kanyang ina ay isang alipin, kaya bakit ang prinsipe ay walang natatanggap na parusa? Sumagot si Siddhartha na si Prinsipe Viradaka ay naghihirap din dahil kahit na siya ang prinsipe, kailangan niyang walang magawang panuuri ng pagkamatay ng kanyang ina, mas malalim ang kanyang kalungkutan dahil nakapatay siya ng hindi mabilang na tao at hinayaan pa niyang mamatay ang kanyang ina, at kailangan pa mabuhay ng prinsipe sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na puno ng panghihinayang hanggang sa araw na siya ay mamatay. Dumating ang prinsipe sa isang mababaw na libingan kung saan nagtipon ng mga hyena, pinalayas niya sila gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinimulan niyang hukayin ang lugar kung saan talaga inilibing ang kanyang ina. Siya ay hinukay mula sa lupa, at kumapit sa kanya, umiiyak at sinasabi sa kanyang walang buhay na katawan na tumingin sa kanyang mukha at tumawag sa kanya. Naging malamig daw siya sa harap ng mga alagad ng hari para lang mapasaya ang hari, humihingi siya ng tawad sa katawan ng kanyang walang buhay na ina. Sinabi ni Siddhartha sa latian na ang prinsipe ay isa ring kapaspalad na tao at ang bawat isa ay nagdadala ng kanilang sariling mga pasanin. Sinabi sa kanya ni Siddhartha na siya ay nagdusa, kaya't dapat niyang maunawaan ang pagdurusa ng ibang tao ng higit sa sinuman. Ang mga salitang sinabi ni Siddhartha ay tumama sa kanya ng malalim, at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, ibinagsak ang kanyang ulo at mga kamay sa sahig. Habang sinabi ni Siddhartha na mayroong higit na kapaspalad na mga tao doon. Tinanong niya si Siddhartha na kung ang lahat ay hindi masaya, kung gayon bakit sila nasa mundo, bakit ang mga tao ay nabubuhay pa. Inilagay ni Siddhartha ang kanyang kamay sa kanyang balikat, nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Siddhartha, at dahan-dahang kumalat sa nakapaligid na lugar. Sinabi sa kanya ni Siddhartha na ang kanyang ina ay namatay ilang araw pagkatapos ng panganganak sa kanya, at siya na ngayon ang nagbabantay sa kanya. Sinabi niya sa kanya na dahil sa katotohanan na ipinanganak siya ng kanyang ina, nakilala niya ito. At kung paanong ang kalikasan ay may layunin nito, ang bawat tao ay may sariling layunin sa buhay dahil lahat tayo ay konektado sa lahat ng bagay sa kalikasan at bumubuo ng isang bono sa kanila. Ang liwanag ay kumalat sa buong kagubatan at lumalawak papalabas. Sinabi ni Siddhartha sa taong latian na mayroon siyang papel na dapat gampanan sa buhay sa pamamagitan lamang ng pag-iral at sila ay mga tao na naligtas sa pamamagitan lamang ng pagkikita sa kanya, tulad ng kanyang mga magulang na masaya na siya ay ipinanganak, na naging dahilan upang ang taong latian ay gamaan sa pagkaunawa. Idinagdag ni Siddhartha na maging ang ina ni Prinsipe Viradaka ay tiyak na labis na natuwa sa pagtrato sa kanya ng mabait. Sinabi niya sa kanya na ang prinsipe ay tiyak na nakatagpo din ng kaaliwan sa kanyang kabaitan sa kanyang ina na hindi nakadarama ng kanyang pag-iisa.
Tinanong niya si Siddhartha kung okay lang sa kanya na mabuhay at kung talagang may papel siya sa buhay na dapat gampanan, dahil marami siyang pinatay at nasaktan. Sabi ni Siddhartha oo. Tinanong niya ang pangalan ni Siddhartha, na ibinigay niya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang mabuting tao at nais niyang maging kanyang alagad. Sinabi niya sa kanya na hindi niya magagawa sa ngayon, dahil nasa kalagitnaan pa siya ng pagsasanay, at nagdadalamati din. Ang taong latian ay nagsabi kay Siddhartha na kapag natapos niya ang kanyang pagsasanay at siya ay naging isang mahusay na tao, siya ay darating kaagad. Sinabi sa kanya ni Siddhartha na hindi niya alam kung gaano ito katagal, tumugon ng taong latian na maghihintay siya hanggat maaari, at maghihintay sa isang lugar na malayo. Pinasalamatan niya si Siddhartha sa pagtuturo sa kanya ng kahulugan ng buhay, at bumalik sa tubig. Si Siddhartha ay huminto sa pagkinang at nagtataka sa kanyang sarili nang turuan niya ang taong latian, at nang sabihin niya ang lahat ng sinabi niya at kung bakit niya sinabi ang lahat ng mga bagay na iyon. Sa pagsikat ng araw sa abot tanaw, narinig niya ang isang tinig na nagsasabi sa kanya na siya ay naliwanagan, at siya ngayon ay tinatawag na Buddha, ang The Awakened One. Ang tinig ay nagsasabi sa kanya na hanggat may buhay pa, ikakalat niya ang kanyang mga turo sa lahat ng tao sa mundo, at ituro sa mga tao kung paano sila dapat mamuhay. Napagtanto niya na napasaya niya ang lahat ng nakatagpo niya. Pumasok siya sa isang kawalan ng ulirat habang sinasabi sa kanya ng kanyang ina na natamo niya ang isang mundo na nabuksan ang pinto ng kanyang puso. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay ipinanganak sa isang bulaklak ng lotus at kapag ito ay namumulaklak ito ay nagdadala ng walang limitasyong potensyal. Tinawag siya ng kanyang ina sa kanyang bagong pangalan na Buddha, ang The Awakened One, at sinabihan siyang pamulaklakan ang bulaklak sa puso ng mga tao. Tugon niya na hanggat may buhay sa kanya, gagampanan niya ang tungkuling ibinigay sa kanya. Natapos ang digmaan nang tumigil si Prinsipe Viradaka, at ang mga tao ng Kosala ay nakabalik sa lungsod para mamuhay ng normal. Nakahanap ng kaligayahan sina Tata at Mighalya, gayon din si Asaji na naglalaro ng mga paru-paro na nagkasala sa kabilang buhay. Si Defa at ang mga monghe ay naglalakad pa rin sa kanilang landas. Habang si Siddhartha, ang nagising na Buddha ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay.